Alright, what's up sa inyo mga kababayan? So, ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay wala lang namang iba kung hindi napahiya nga ba etong si Buboy at etong si Yorme dito kay Boss Big. Dahil mga kababayan, sa isa kasing programa ng Eat Bulaga, ng Tape Bulaga mga kababayan na Giza Getly, ay may napuntahan na isang barangay etong si Yorme na kung saan po ang isinisigaw ng mga tao ay bossing, bossing. At dun nga sa pagkakataong yon mga kababayan ay ang akala ni Yorme, siya yung tinutukoy na bossing doon. At dito matatalakay din natin mga kababayan, yun ay yung isa sa mga ex nitong si Paulo Contis po ay ikinasal na, which is eto pong si LJ Reyes mga kababayan. Ikinasal po siya sa Amerika. Pero bago po ang kasal na yan mga kababayan, natanong muna or na-ambush interview etong si Paulo Contis ng PEP-PH patungkol po sa kung ano masasabi nitong si Paulo mga kababayan dun sa dun sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes. Pero bago po natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or e-show. So eto mga kababayan, alam nyo ba na yung isa sa mga ex nitong si Paulo Contis po ay ikinasal na, which is eto pong si LJ Reyes mga kababayan. Ikinasal po siya sa Amerika. Pero bago po ang kasal na yan mga kababayan, natanong muna or na-ambush interview etong si Paulo Contis ng PEP-PH patungkol po sa kung ano masasabi nitong si Paulo mga kababayan dun sa dun sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes. Pero bago ang lahat na yan mga kababayan, panoorin muna natin bago natin basahin yung article patungkol dun sa naging reaksyon ni Paulo Contis sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes. Panoorin muna natin yung naging kasal. Unahin muna natin yung naging kasal bago yung reaksyon ni Paulo. Kasi sa totoo lang mga kababayan, gusto kong maging patas dito. Basahin muna natin yung komento ng tao or yung komento ninyo bago ako magbigay ng reaksyon. Kasi baka sabihin ng iba mamaya, dinadamay ko yung pamilya ni Paulo. Hindi po tayo ganon. Ang tinatalakay lamang po natin yung lumalabas na issue. Ayoko kasi ma-issue tayo na nandadamay ng pamilya or kahit ano pa man mga kababayan. So eto, i-play na natin yung balita na lumabas kahapon po sa 1PH mga kababayan. Etong patungkol sa LJ Reyes ikinasal na sa Amerika. Pakinggan natin yung dito ni Nanay Christopher Min. Kine-credit po natin sa kanila yan, hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. So ito yung mga kababayan. Alam mo, naalala mo nung ihayag ni LJ Reyes nung magkakilala na sila ng kanyang mapapangasawa at engaged na siya. Meron siyang verse sa Bible na ibinigay nung mag-post siya. Di ba? Ang sabi niya, Hi, Mami Linta More, mega love shoutout po Kaya si Kurunzaki, mega love shoutout. "For I know the plans I have for you. They are plans for good and not for disaster. To give you a future and a hope." Kinuha niya yan po sa Jeremiah 29:11 dahil yung mga panahon po na yon ay ginanap ang engagement nila ni Philip, di ba? Ni Philip, ang kanyang napangasawa evangelista. At ngayon nga po ay natuloy na nung isang araw ang kanilang pagpapakasal sa Long Island, New York. Di ba? Nakakatuwa na giri mo yung kwento. Umiiyak siya, nagkikwento siya, kalungkutan, pero ito, yung ngiti niya at saya niya, hindi natin may paliwanag kung gaano siya kasayang babae habang At saka, Ganun lang kasi mga kababayan talaga ang buhay sa totoo lang. Kapag ka kasi may nang iwan sa'yo, may dadating. Talagang may dadating at may dadating. Yung iniwan ni Paulo Contis at yung mga pagkukulang ni Paulo Contis, ang pumuno po nun ay ibang tao na po mga kababayan. Kaya nga po sabi ko sa inyo, at nababatikos din si Paulo Contis at nakaharap sa mga issue mga kababayan na hindi about sustento at about sa nang iwan mga kababayan. So sabi ko nga, lagi ko naman po sinasabi, kapag ka may nawala, kapag ka may nang iwan, automatic may mas papalit na mas better, mga kababayan, kaysa kay Paulo Contis. Diba, iniwan ni Paulo Contis, etong si LJ Reyes, natural mga kababayan, na may papalit at may papalit talaga, na mas higit pa kaysa kay Paulo. So ngayon, punta tayo dun sa naging ambush interview kay Paulo Contis, na kung saan mga kababayan, yung natanong siya patungkol dun sa nalalapit nga na kasal nitong si LJ Reyes. So sa madalit salita mga kababayan, nauna itong ambush interview ng PEP-PH kay Paulo Contis bago yung kasal. So ito, pakinggan natin. Basahin natin yung article galing po sa PEP-PH. Yan po yung source natin. Sabi dito mga kababayan, Paulo Contis very happy para kay LJ Reyes.
sigurado nang papakasalan si Yen Santos. Yan po yung sabi nitong si Paulo. So nung natanong siya patungkol dun sa nalalapit na kasal nitong si LJ Reyes dun kay Evangelista, mga kababayan, automatic isiningit niya naman yung balak niyang pakasalan etong si Yen Santos. Punta naman po tayo sa last topic natin, mga kababayan, which is ito yung sinasabi ko kanina na napahiya etong si Buboy at etong si Yorme kay Boss Big Soto dahil nga, mga kababayan, meron silang isang barangay na napuntahan na kung saan ang sinisigaw ng napakaraming tao ay bossing. At ang akala ni Yorme, mga kababayan, yung bossing na isinisigaw ng napakaraming tao ay siya. Eto, tapusin na natin. Ito yung pakinggan nyo, mga kababayan. Sa Bingo Plus, please visit Bingo Plus. Pakinggan nyo ha, habang nagsasalita si Yorme, sumisigaw yung taong bayan ng bossing. Bingo Plus, please visit Bingo Plus. Next. Bossing daw, sabi ng mga tao. Meron ka rin. Hey, Gentle Protect. Ang Gentle Protect Fabric Softener ay may 24-hour anti-bac hypoallergenic softness. Makasisigurong all day bango ang tunog. Yan ang alagang all-in-one ng Gentle Protect. At syempre, meron ka ba galing kay Buboy? Mamaya makakahalata na si Yorme dyan ay sinisigaw ng mga tao, bossing. Ay kay Police Resident. Cheese again the t-shirt! Ay sa rito. At mauna rin. Paula na eh! Oh! Utang eh! Utang eh! Utang eh! Utang eh! Utang eh! 10,000 pesos! Sabi ni Yorme, bossing talaga. Alam nyo, dalawa lang naman to kaya niya nasabi na bossing talaga. Kasi unang-una, alam naman natin, mga kababayan, na marami sa mga kababayan natin na kilala si Boss Big Soto bilang bossing sa Itbulaga. Mga kababayan, sa fronted na Itbulaga. So ngayon, habang sumisigaw yung mga tao ng bossing, ang akala ni Yorme, siya yung bossing ng Tape Bulagta. Siya yung tinatawag na bossing. Pero kung mababasa ninyo yung comment ng mga tao dyan, ang sabi ng napakaraming tao dyan, hindi ikaw yung bossing. Si Boss Big Soto yung kilala naming bossing. Kasi kita nyo, ito nakita ko lang to sa Facebook, mga kababayan, saka sa TikTok. Sabi dito, bossing ang isinisigaw ng tao, pahiya na naman ang EB, everybody bashing, the longest running noontime show. Ay, sabi ni Yorme, bossing talaga. Pero alam ni Yorme sa kanyang sarili kung sino yung bossing na tinutukoy, mga kababayan. Walang iba kung hindi itong si Boss Big Soto. Play pa natin. Ibalik natin ng konti. 10,000 pesos! Ito yung malupit, ito yung masakit sa kanila. Alam nyo, sa totoo lang, tuwing may mga show silang ganito, ito yung masakit sa kanila eh. Yung talagang ang hinahanap na mismo ng taong bayan ay ang Tito Big and Joey na talaga. Katulad nito, mga kababayan, biruin nyo, bossing ang isinisigaw, ang akala ni Yorme siya yung tinatawag na bossing. Pero ang komento ng napakaraming tao, mga kababayan, ang komento ng sobrang daming tao, ang kilala nilang bossing, walang iba kung hindi etong si Boss Big Soto. Kaya nga sabi ko, mga kababayan, hindi talaga maikakaila ng hinahanap ng taong bayan ay eto pong si Boss Big Soto, hindi po si Yorme Buboy. Ang ginagawa lang kasi nila, mga kababayan, ganito eh. Kasi alam naman nilang pabagsak na. Ang ginagawa na lang nila, puro parinig na lang ng puro parinig. Pero, ang pinakamasaklap kasi naganti sa kanilang mga parinig, mismong taong bayan na po yung sumisigaw at nagpapatama sa kanila na hindi sila yung taga-Itbulaga na kilala nila. Which is, ang kilala nilang taga-Itbulaga, yung nasa branded na Itbulaga, which is itong si Bossing Big. Oh my goodness. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Kasi ako talaga, kung tutusin hanggang ngayon, kapag nakikita ko itong
Itbulaga, itong mga balita patungkol sa Itbulaga, talagang naiisip ko mga kababayan, ng branded na Itbulaga talaga. Hindi na naman kasi Itbulaga yun, tape bulagta na yan. Kasi ang branded na Itbulaga para sa akin, nandoon sa TV5. Kasi kahit E80 po yung pangalan noon para sa akin, yun yung Itbulaga kasi naando doon yung pinagmulan ng Itbulaga. So kayo, ano po masasabi nyo po dyan? Comment below na lang po kayo. Deserve ba? Deserve? Napahiya ba? Comment below na lang mga kababayan na. Pero bago tayo magpaalam, kasi E80 na po, bati-bati muna tayo. Shoutout kay E80 SB fan. Oo, bossing, Yorme, iyak ka na naman. Sabi ng ating pinaka-chick boy na supporter na si Kuya Malyari Mascarinhas 1834, oo nga si Kurunzati.